Isa ka ba sa medyo sumablay ngayong 2024? Or isa ka ba na sinuwerte ngayong 2024? Bago pa matapos ang taon mga Frenny, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit medyo mabigat sa'yo ang 2024 at kung posible ba na meron tayong cure or gabay para hindi na maulit sa paparating na 2025 Year of the Wood Snake. Yan at iba pang mga gabay ang ating aalamin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw mga Frenny, batid ko ang ilan sa inyo ay nakadanas po ng sablay na 2024. Ang iba naman ay perfect sa kanila. Tandaan ha mga Frenny, wala pong salitang malas, okay? Wala tayong kamalasan. Walang malas dito, okay? Lahat tayo swerte, lahat tayo blessed, okay? Narito ang paliwanag at gabay para dyan. Makailang ulit na akong nagbabahagi sa inyo ng mga aralin na may kinalaman sa retrograde at karma. Sadly, iilan lang ang nakakapanood niyan. Ang iba kasi hindi pa siguro napapanood, which is isa sa pinakamahalagang aralin sa lahat mga Frenny. Ang retrograde at karma ay ang dahilan kung bakit medyo sablay ang taon na ito para sa'yo. Yes Frenny, sinabi ko na yon, pinaalala ko na sa mga nagdaang aralin natin patungkol sa 2024. Ang 2024 ay taon ng karma, taon ng Saturn retrograde. Kaya kung mapapansin nyo, even sa mga post ko sa Instagram, sa Facebook, even sa TikTok, medyo may mga pahapyaw na karma and retrograde. Patungkol doon ang topic. Makailang ulit kong ipapaalala at pinapaalala sa inyo yan na kapag Saturn retrograde ang galaxy event, ito ay may kabalikat na karma. Lalo na sa pagpasok ng 2024. Noong mga nagdaang buwan, araw o linggo. Kung ito total kasi ang 2024, magiging 8 na nataon pa sa Saturn retrograde ng taong kasalukuyan. Hindi mo pa din bagets, Frenny. Ganito kasi yan, Frenny. Isipin mo ang mga bad thoughts na ginawa mo, na nagawa mo o nasabi mo sa isang tao noon. Yung mga tipong kahit hindi mo sinabi, inisip mo, pinag-isipan mo na masama yung tao, ganun. Isipin mo ang mga bagay na nagawa mo na nakasakit sa kapwa mo. Kada buwan ay mag-i-impact yan mga Frenny, sa'yo, sa inyo. Now naman, kung mabait ka o nakagawa ka ng mabuti noon, ang impact sa'yo ngayong 2024 up to December ay okay o positive impact sa'yo. Kaya nakakaranas ka din ng success o luck sa mga nagdaang buwan o araw. Yan ang galaxy event na meron tayo ngayong 2024. Good thing lang mga Frenny, papatapos na po ang 2024 kaya nothing to worry basta ba magagawa ang mga bagay na kailangan gawin. Ito ay ang proper cure kapag may ganitong retrograde. Sa mga nagdaang aralin natin sa 2024 playlist na ibahagi ko sa inyo ang patungkol dito sa galaxy event na ito. Kaya para hindi ka na mag-alala, narito ang kompletong gabay para ma-cure ang negative energy ngayong 2024 up to December. Number 1, declutter. Makailang ulit nyo mang marinig sa akin ito pero it helps. Sobra mga Frenny. Once na nagde-declutter kayo or once na nag-declutter kayo at naglinis sa inyong kapaligiran, even ang pag-a-arrange ng kagamitan sa 27 position ay applicable cure sa mga ganitong retrograde or galaxy event. Maaari kasing na-stuck na ang enerhiya sa buong kabahayan at kailangan mo ng galaw-galawin mga Frenny. Number 2, shadow work. Ito yung proseso kung saan para ka lang nagme-meditate pero ina-analyze mo na yung mga action mo before. Meaning kung bad ka sa iba dati, malamang sa malamang hinahabol ka ng karma. Kaya medyo apektado ang enerhiya mo ngayon. Ito din ang proseso kung saan gagawa ka ng mabuti para maiayos ang anumang maling ginawa mo before, Frenny. Ang karma kasi kung nakalusot ka dati, hahantingin ka niyan at hahantingin ka niyan. Trust me. Number 3, grounding method. Ito simple lang na meditation pero mainam ito gawin ninyo every other
day or once a week. Nagre-release ito ng excess energy mga frenny. Meaning yung stuck energy na nahigop mo o na kumapit sa'yo. Inhale and exhale. Yan ang isa sa mga method or process nito. Nakakatulong din ito para sa proper balance ng aura mo. Number 4, visualization. Isa ito sa mga maganda na cure mga frenny. Vini-visualize mo na lahat ng pangarap mo. Pangarap man yan or mga past na mga nagawa mo. Once na na-visualize mo na lahat, mas maiintindihan mo kung saan pala talaga nagmumula ang karma, which is good or bad na nararanasan mo. Acceptance kapag na-visualize mo na kasi tanggap mo na sa sarili mo kung bakit lahat ng ito ay nangyayari sa'yo. Number 5 at ang pinaka-importante, be good to others. Simple lang yan mga frenny pero napakalaking epekto sa'yo. Kung naging mabuti ka sa kausap mo sa tao, asahan mo ang karmang babalik sa'yo ay maganda, vice versa. Kung naging impokrita ka, mapagmata sa kapwa mo, alam mo na yan. Narito naman mga frenny ang ilang herbs and spices na mas nakaka-boost o makaka-boost ng good mood sa tahanan mo. Lemon leaves or lemon scent. Mas okay nga mga frenny kung yung dahon niya mismo. Hayaan nyo lang siya matuyo. Pwede nyo i-display yan or isama sa mga flower vase nyo. Parsley, pwede yang gamitin. Pitpitin nyo lang yung parsley sa may asin tapos ilagay nyo sa ilalim ng unan nyo or sa bulsa nyo. Rub lang sa kamay every time na nakakaramdam kayo ng negative thoughts, negative moods or yung tipong parang iba yung pakiramdam ninyo. Yellow ginger. Yung luyang dilaw ang tinutukoy ko. Spell booster ito, prayer booster. Protection din ito na malakas mga frenny. Kung tinatamad ka kahit yung mismong maliit lang na luya ang ilagay mo sa bulsa mo. Pero kung gusto mo naman ng mas okay, pwede kang magdurog niyan. Patuyuin mo at isama mo sa pagpapausok sa insenso, sage or palo santo para mas kakalat yung amoy. Ang mga nabanggit ay gabay lamang, mainam pa din ang pagdarasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.